Alright, good morning mga idol. Andito tayo ngayon sa Atong's Farm Camp. Kaway-kaway, madam. Good morning. Andito tayo ngayon sa Atong's Farm Camp, Kapatagan, Digos, Davao del Sur mga idol. Umaga na, siguro ay nagtataka kayo kung paano kami nakarating dito. So, panoorin nyo muna to mga idol, kung paano kami nakarating dito. Okay, mga idol, magandang gabi. Biyahe tayo ngayon, papunta ng Davao del Sur. Sa kasalukuyan, dito pa rin kami sa Davao City ngayon. Nakapark lang ako dito sa may gilid ng kalsada. Mula dito sa Davao City, mabiyahe tayo ng siguro mga kulang-kulang 2 oras. Papunta ng Kapatagan, Davao del Sur. At ngayong gabi, magka-camp tayo. Actually, kagagaling lang namin dun sa Twin Tunnels na napanood ninyo nung nakaraang episode. At eto, naka-set up yung minivan para sa car camp. Medyo makalat lang kasi nilagay na namin lahat. Time check, mag-aalas 7 na ng gabi. So most probably makakarating tayo dun sa pupuntahan namin siguro mga alas 9 na ng gabi. On the way tayo ngayon sa Atong's campsite sa Kapatagan, Davao del Sur. Gamit pa rin natin yung minivan. Yan. Tama ko si Madam. Kaway-kaway, madam. Dahil tayo mga idol. Let's go. Medyo madilim lang, kaya pasundot-sundot lang yung ano natin. Okay, mga idol, nasa Davao del Sur na tayo. So, didiretso kami ng Bansalan ngayon. Doon tayo dadaan para hindi rin mahirapan tong minivan kasi pag sa may bandang Digos City tayo dadaan, papunta ng Kapatagan ay medyo paahon dyan. Mas okay yung paahon dun sa Balutakay sa Bansalan, Davao del Sur. Dito na pala kami mga idol. At si Madam ay nagluluto. Ginabi na kami mga idol. Ngayon siguro mga alas 10 na. At medyo matagal kaming nakarating kasi paahon yung kalsada dito mga idol at nagdahan-dahan lang kami kasi medyo madilim din. So ito na yung setup namin as usual. Bukas magkita-kita tayo. Papakita ko sa inyo yung mga bagong camping gears na nabili namin. Good night sa inyo mga idol. Kita-kits sa umaga. Bye-bye! Yung mga ganap kagabi kung paano kami nakarating dito sa Atong's Farm Camp. Tutur ko kayo dito mga idol. Sobrang lamig ng lugar at di na kailangan mag-electric fan. Medyo mainit-init na nga ngayon kasi may araw na sa likuran natin. Pero kagabi hanggang madaling araw sobrang lamig dito sa lugar na to mga idol. So bago natin pag-usapan yung mga bagong camping gears ay ituturo ko muna kayo dito saglit sa Atong's Farm Camp. Ito yung parking nila. Pwede kayong mag-car camp dito. Yan, maraming pwedeng pag-parkingan sa mga gustong mag-car camp dito. At the same time, meron din silang tent area. Pwede dyan. Pwede kayo mag-pitch ng tent dyan. Upuan. At syempre may bonfire area. Pwede kayo mag-bonfire doon. Tinatawag siyang Atong's Farm Camp mga idol dahil literal na farm siya. Ayan. May tanim sila. Parang repolyo ata yan eh. Tapos ito yung siguro bahay ng may-ari or siguro rest house nila. Tapos itong part na to ay siguro pwede rentahan din mga idol. So, sa paligid may mga tanim. May mga bulaklak. Tapos, ayan. Galing dyan sa likod ko hanggang dito. Sa side na ito ay may tanim na repolyo. Tapos dun banda sa baba, may tanim sila na dahon ng sibuyas. Siyempre may mga bulaklak dyan. Tapos dun, kung nakikita nyo sa likod ko, sa bandang likuran ay may mga tipi house sila na pinaparent din sa mga gustong magstay dyan.
So dun sa kabilang side din, may repolyo. Dun sa harap ay farm din nila mga idol. So, ang binayaran namin dito is 500 pesos para sa car camp. Wala na ibang babayaran, yun lang. Pero na lang siguro kung mag-pitch ka ng tent ay may additional pa na babayaran. Ito, doon yung CR nila. Malinis naman. Malamig nga lang yung tubig, parang may yelo mga idol. May tindahan din sila, may piso wifi. So, maganda ang lugar. Malamig ang panahon, malamig ang weather. At masarap mag-car camp dito mga idol. Okay mga idol, simulan na natin pag-usapan yung bagong car camping setup at mga gears na ginagamit namin ngayon. So, magsimula tayo dito sa loob ng minivan. Siyempre, as usual mga idol, ito naman yung nakita nyo nung nakaraan. May bed, dito kami natutulog. At meron na tayong ilaw mga idol sa gabi. Ito yung gamit namin. Ang brand nito ay Chameleon. Nabili namin sa Mr. DIY. So, alam ko may mas maganda pang klase nito sa nabibili sa Shopee. Ito muna binili namin. Tapos meron pa kaming isang klase. Pero sakto lang, okay lang. Hindi masyadong maliwanag. So, ito lang yung gamit namin mga ilaw, 4. So, sakto naman siya. Enough naman siya sa gabi. Yan, may sombrero tayo para pag mainit ay di masyado naiinitan yung leeg tsaka mukha natin. So dito tayo mga idol. Siyempre kasama sa setup namin ay yung power station na ginawa natin andyan sa loob. Yan. Nung sinot natin yung part 2 ng tunnel ay yun pa rin yung gamit namin. Naka-charge pa rin yung mga drone. Lagi nakasasakyan mga idol. So far, hindi pa naman nalolobat. At meron pala akong binili mga idol na bago. Dinagdagan ko siya. Etong display, meron na. Ang gamit naman ng mga idol is nakikita ko kung ilang percent na lang yung battery para hindi natin totally drain yung battery kasi lead acid lang yung gamit natin. Hindi siya pwedeng maubusan ng karga. So, dapat mga 50% lang ay kailangan nang i-charge ulit. So far, okay pa naman. At hindi pa nalolobat. Matagal siya malobat mga idol. Kung pang charge lang. Pang electric pan, okay lang siya. Tapos, may nilagay akong bag dito. Nilagyan ko lang ng suction cup na nabili din namin sa Mr. DIY. Lagayan ng mga wires. Yung mga charger ng ilaw, andito. Nilalagay namin dyan. So, dito naman tayo sa labas. Meron na tayong camping chair. Ito yung napili namin camping chair kasi sa tingin ko ay matibay. Medyo malaki yung upuan mga idol, hindi masikip. Unlike dun sa yung usual na nabibili ng mura na tag 350, 300. Mababa yun mga idol eh. So ito, parang normal sitting position lang siya. So, hindi ka mahirapan tumayo. So ilalagay ko lang sa baba yung link ng mga product sa Shopee para kung gusto nyo ay pwede kayo mabili mga idol. Tapos, meron na din tayong lamesa. Etong lamesa na to ay 120 cm ang lapad. Ito yung pinili namin kasi kailangan namin ng malapad na lamesa para sa pagluluto, pagkakain na, lahat pwede mo ilagay kasi malapad siya. So, kulang yung square lang eh. So, binili namin. Ito na malapad. So, aside from that mga idol, meron na tayong ito pa pala. Yung tubig na gamit natin ay meron na tayong dispenser. Yan. So, ito yung typical na nabibili nyo sa mga
Mga tindahan sa ano, sa palengke. Ito, mura lang 'yan, nasa 150 or 200 lang 'yan. Tapos meron din sa Shopee, lagay ko lang din sa baba para pwede niyong bilhin mga idol. Tapos meron tayong lutuan. Sa nakapansin nung mga lumang vlog natin na maitim na yung kaldero. Pasensya na kayo mga idol. Ngayon lang kami nakabili ng cook set. Ito yung gamit namin. Ito, ginamit na namin kanina. Maaga pala kaming nag-breakfast kaya ito may nakasayang na nabigas. Tsaka bawas na yan kasi maaga kami nag-breakfast eh. Tapos ito naman yung iba. Ito yung typical na nabibili sa Shopee mga idol. Na set. Yung may takore. Ito yung frying pan. Actually, ginamit namin to kanina. Nagluto kami ng itlog dito tsaka corned beef. Tapos, ito naman yung para sa tubig. Kung gusto niyo magkape, pwede dito. Ito yung takip. Yan. So, isang set yan. 3. So, bake lang natin. Yan. Ito, basura na, siyempre. Siyempre, pag may mga basura kayo sa campsite mga idol, tapon nyo maayos. Yan. Siyempre, mayroon na tayong kutsilyo na bago. Mr. DIY lang yan. Tapos, ito, mga kutsara, tinidor. Actually, mga idol, may dala kaming rice cooker. Yun. May dala kaming rice cooker dyan. Pero, parang hindi kaya ng power station eh. Hindi ko lang sure kung kaya yung rice cooker. Pero, nung sinubukan namin kagabi, nung pagdating namin dito, medyo alanganin yung luto. Di ko lang sure kung kulang yung nalagay naming tubig or sadyang malamig lang talaga yung klima dito sa paligid. Kaya ang ginawa namin ay nagsaing na lang kami dito sa butane. So, meron na tayong butane na bago mga idol. Yung typical na lutuan lang ng butane, ito. Ito lang yung mga mura din. Yan. Mas prefer namin tong ganito. Kasi yung maliit, although space saving yung mga idol, pero nahihirapan kami sa paglagay ng mga malalaking kaldero dun kasi natutumba. So, delikado yun. So, ito, mas stable siya dito sa lamesa. Tapos, dalawa yan, mga idol. Meron pa isa. So, yan. Dalawa yan. Para mabilis yung pagluto. Pwede ka magsaing sa kabila. Tapos dito naman, magluto ka ng ulam. So, pwedeng sabay. Para mas mabilis. Tapos, bumili na rin kami ng yung pangharang sa gilid. Ito. Yan. Di ko lang alam anong tawag dito mga idol pero hahanapan ko kayo ng link sa Shopee. Click na yun sa baba para diretso na kayo. Rekta na kayo, check out. Yan. Dalawa to mga idol. Kasi dalawa yung stove eh. Okay. Tapos meron kaming bungee cord. Dalawa to. Ang isa andun sa loob ng sasakyan. Just in case na may mga kailangan talian, pwede to. Tapos syempre, yung mga bumili na rin kami ng tong. Kasi nung nakaraan na nagluto tayo, nahihirapan tayo kasi wala tayong tong. So, meron tayong tong. Tapos may mga plato. Nabili lang namin to sa SM.
Yan o, may presyo pa. 109 pesos. Yung isa 99. Tapos, meron na rin sangkalan na kulay black. Kulay black para hindi dumihin mga idol. So, syempre may kasamang baso yan. Ito. So, terno din sa kulay nung nabili nating plato. Syempre may plato din na medyo malalim. May nakalagay lang na pancit canton. Syempre mga idol, bumili din kami ng paminta. Yung may grinder para kung gusto mo magluto. Ganyan lang. Tapos may baon kaming asin. Syempre pag nagluluto, kailangan mo ng asin eh. Tapos yun pa rin yung gamit naming lagayan ng toyo. Kung natatandaan nyo sa previous vlog natin, binili natin tong lagayan sa palengke. Toyo. Tapos ito yung mantika. Parang sa natatandaan ko, parang 10 piso ang isa ng lagayan. Para siyang lagayan ng mineral water lang na material mga idol. Pero medyo makapal lang siya. Yan. Tapos may baon kaming Jupran na sweet chili. Kung tatanong kayo kung para saan yan, para dito yung mga idol. May baon kaming kikiam. Pamerenda. Kung sakaling magutom ay may lulutuin. Tapos, yung ice box natin na kulay pink na binili namin sa palengke, pinalitan na namin mga idol. Meron na tayong ice box na totoo. Cooler na talaga, hindi na ice box. So, okay naman siya. Ang brand nito ay Uniplus. Nabili lang namin dito sa banda sa amin. So, parang nasa 600 lang, no? 600 pesos. Parang 15 liters. 15 liters siya. Uniplus Glacier Ice Box, 15 liters. Okay naman. Yung nilagay naming mga ulam kagabi or kahapon, okay pa naman. Tsaka nilagyan namin ng yelo kahapon, malamig pa naman hanggang ngayon. So, okay siya. Tsaka may siya, mga idol, may layer. So, kung may gusto kayong ilagay na ayun yung mabasa sa ilalim, pwedeng ilagay dito sa taas. Para siyang rep. Ganun. Ito yung last na dalawang item. Nabili namin to sa Brown Trekker. Ang link nasa baba lang din kung gusto niyo bumili ng ganito. Ito mga idol ay pole. So, buksan ko lang para makita nyo. Pero, di na natin assemble mga idol kasi di na naman kailangan gamitin eh. Ito yung pole. Tapos, ito naman yung tarp. So, kung tatanong kayo kung para saan to, ito yung magiging bubong namin. Kung sakaling magka-camp tayo na mainit or maambon, umuulan. So, ito yung tarp. Ito yung pole. So, may Shopee naman sila. Lagay ko lang sa baba yung link. Tarp and pole. Hanapin nyo lang yun sa baba para makita nyo kung ano yung itsura nito mga idol. Pero yun lang, nung time na bumili ako, ang kulay na available, kulay blue lang mga idol. So, gusto ko sana kulay black. Pero, wala silang kulay black na available. Binili ko na lang kasi kailangan eh. Just in case. Pero pag nakakita ko ng kulay black na ganito, papalitan ko to. Para kulay black lahat ng gamit natin. Tarp and pole. Nasa link, tingnan nyo, sa products. Andyan lang. Tapos, may mga in-order pa ako sa Shopee mga idol na hindi pa dumadating. So far, yun lang muna yung setup natin. Siyempre, mura pa rin yung mga idol. Budget meal pa rin. Alam niyo naman, dito sa channel ko ay hindi tayo bumibili ng mga mamahaling mga camping gears. Yung practical lang talaga. Pero yung unang setup namin na sa camping, yung mga gears, mahirap talaga yung mga idol kasi pambahay. Kaya nag-decision kami na somehow na mag-upgrade ng mga camping gears na talagang pang-camping kasi
iba pa rin yung design talaga sa pang-camping na mga gamit. Pero gano'n pa man ay kailangan pa rin na nasa budget side tayo mga idol. Kasi maraming nanonood na gusto rin na makatipid. Kasi sayang yung bumibili tayo ng mamahaling gamit mga idol tapos pagdating ng panahon 'pag nagsawa tayo dito sa pagka-camp ay hindi na natin magamit. So, kung bibili man tayo, mura lang, pero at the same time yung may quality pa rin kahit papaano mga idol. Yun lang mga idol, siguro na pag-usapan naman natin lahat ng setup namin. Kung may mga nakalimutan man ako ay sa mga susunod na episode naman ay magkakampa naman tayo. So makikita niyo din yung mga karagdagang setup na ginagawa namin dito sa minivan at sa pangkalahatang setup namin sa pagka-car camp mga idol. Abang-abang lang kayo mga idol kasi may mga susunod pa tayong mga episode. Sadyang pumunta lang kami dito sa camping site dito sa Atong's Farm Camp para mag-relax. So ayan mga idol, hanggang dito na lang yung vlog at sana ay mag-enjoy kayo sa panonood ng ating bagong camping gears. Ito ang Biyahe with Ken. Ingat kayo mga idol, ride safe sa lahat. Paalam!